Good day mga pare ko. Ito yung tip ko sa mga baguhan. Kung gusto nilang mabilis lumaki yung mga sisiw nila, kailangan nakabukod ng kulungan yan. Meron silang growing area. Ayan, katulad ng ginawa ko. Ito yung unang pisa ng mga Muscovy duck natin. Ito lang yung natira. At dito natin sila binukod ng kulungan. Sa ganitong paraan ay hindi sila naaagawan ng pagkain. Solong-solo nila yung pagkain. Ayan o. Pagkain nila. Tapos ito yung tubig. Kahit wala silang swimming pool, pwede yan. Tapos yung mga naglilimlim, sila lang yung nandito sa labas. Kasi hindi naman lalayo yung mga yan. Limlim dun sa loob. Yung isa naman nandito. Ayan, naglilimlim siya dyan. Tapos yung mga sisiw natin, yung mga ibang breeder natin na hindi pa ang itlog, ayan, binukod natin. Ganito lang muna. Ganito yung kulungan nila. Ayan, ganyan muna. Dahil di pa natin naayos. Pag naayos natin to, mag selective breeding na tayo. Ayan o. Bronze yung barako natin. Tapos yun, puti. Tapos ito. Ito, magkasama to na kinuha eh. Yan, tsaka yan. So, ganyan din ang gawin nyo. Nakabukod sila. Yan, yung dating ginagawa ko kasi magkakasama yung Peking duck. Tsaka itong mga to, magkakasama sila. Lawak-lawak ngayon. Binukod ko na sila ng kulungan. Nandito sila. Maluwang yan. Gagawa na lang natin ng bubong dyan. Tapos yung mga nangingitlog naman dito. Ito yung nililimliman ng isa doon. Yung puti. Ngayon yung itlog niya. Pakadami. Sana at least 80% man lang or 90% mapisa dyan. Pero hindi pa tayo nag-candle. Baka mamayang gabi. Gagawa natin ng video. Tapos isa pa ito na tip. Para dumami yung talaga yung mga sisiw nyo at hindi mabawasan. Ang traditional na pag-aalaga kasi ng iba nating mga ka-farmers na nag-aalaga ng Muscovy duck is kapag napisa na yung mga sisiw, pinapabayaan na nila dito sa lapag kasama ng nanay, which is prone sa mga predator, siyempre aso, pusa, o kaya matapakan ng kapwa nila mga pato, ganon. Kaya maganda binubukod natin. So ayan sila, pagkain nila dahil 1 week old, 1 week old na itong mga to ay chick booster. Tapos sa umaga tubig muna na merong Vitamin Pro, tapos paghapon yan plain tubig lang. So ganyan lang pag-aalaga natin, napakasimple lang yan. So gagawan din natin yan ng sarili niyang itlogan para pag yun yung nanay, yun yung puti na yan, yun yung nanay nitong mga sisiw na to, yun yung naglimlim. Pero may halong Muscovy duck to. Ayan, lahok yan. Siguro nasa 6 na piraso yung Muscovy duck ay yung dyan, Peking duck. Tapos the rest ay Muscovy duck na. Kasi hindi naman naglilimlim yung Muscovy duck natin, ay yung Peking duck natin. Itlog lang siya ng itlog, pakalat-kalat lang dyan kahit saan siya umiitlog dyan. Kailangan ganito, meron kang brooder, mga pare ko, kapag mag-aalaga ka ng pato. At pag may sisiw ka na, kailangan mo tong brooder. Ayun, malilinis sila kasi sa net, nahuhulog dito yung kanilang dumi. Tapos, kung napansin mong may langaw na, kung napansin mong may mga langaw-langaw na dyan, o di kumuha ka ng, kumuha ka ng, ano bang tawag dyan? Ayan, saboy mo lang dyan. Ito yung isa natin naglilimlim. Kaya naglilimlim dyan, pupunta na yan dyan, maglilimlim na siya. Ayan, maglimlim ka na. Lagyan na natin ng rice hull. Kapag napansin mong may langaw-langaw na dyan, wisik-wisikan mo lang. Mawawala na yung mga langaw dyan na nakatambay. Kasi wala nang magdudumi dyan. Ganyan lang mga pare ko. Pakasimple. Para walang amoy. Ganyan lang. So yan yung mga sisiw natin. 12 heads yan. Bebenta ko sana. Kaso ayaw ni Mrs. Palakihin ko daw. Kasi ito yung pangalawang pisa natin dito sa mga pato natin. Ang unang pisa ay yung mga nakabukod. Ayan. Yan yung mga nakabukod. Kaya barako natin going 2 months pa lang. Pero ang ganda na. Ang laki. Tapos may lumabas tayong gray dyan. Tignan natin. Ito yung pagkain ko sa mga sisiw. Chick booster. Pero hindi ako naman. Ito yung gagawa natin ng kulungan. Ay, ng itlogan. Siguro doon na lang sa sulok or dito. Kasi bububungan natin yan eh. Kailangan maayos natin to. Para hindi sila pakalat-kalat. Bali mga Peking duck na lang yung dito. Hindi nakakulong. Kasi sila naman, hindi naman sila lumalayo. Tsaka kagandahan sa kanila, parang bantay na rin sila. Kasi maingay. Pag may tao, maingay sila. Kaya yung isa. Yung mga kambing natin ay sa pastulan. Diyan sila, pakalat-kalat sila dyan sa gubat. Ito yung mga future na breeder natin. Kakapatid niyang magkakasize na yan. Ito lang na iba. Galing sa ibang farm yan. Galing sa ibang backyard farm yan. Pinili natin yan kasi siya yung pinakakakaiba. Tingnan nyo,
Nagi-green-green yung feathers niya. Ang ganda. Tingnan niyo naman, oh, nanginginta. Bata pa yan. Almost 2 months pa lang yan. Pero ganyan na, oh. Tingnan niyo. Magti 3 months. Almost 2 months tuloy. Magti 3 months na pala. May ilalaki pa kaya, mayroon pang ilalaki yan mga pare ko. May lumabas na gray, oh. Na inahin, babae. Sana maganda ang kalabasan nito pag napag-breed natin sila. Tansya ko barako to. Ito yung barako na puti, eh. Yan. Tansya ko yan yung barako na gender natin. Itong naglilimlim dito, wag natin istorbahin, nandyan siya. So hanggang dito na lang mga pare ko. Happy farming!